Hoy mga kababayan, nako, ang dami ho na sorpresa at mula sa iba't ibang mga sektor, maging mga mababatas at ang maging si Pangulong Marcos Jr. ay nasorpresa, nagulat di umano dito sa mabilis na aksyon na ang itinuturo ay ang mababang kapulungan ng Kongreso o itong mga kongresista dito po sa panukalang pag-amyenda sa ating saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. At di ba, nangala po sila ng pirma. At ang mga matitindi ho ritong aligasyon ay suhulan ang nangyari. Ang pagpirma ay may kapalit na di umano ay 100 pesos kada pirma at yun nga po na naglalayong amyendahan ng ating saligang batas. At dito ay kumukulo ang dugo ng mga senador dito po sa mga kongresista. At ayon nga po kay Senate President Miguel Migs Zubiri, ay yun ho, talagang atat na atat daw na umatake ang kanyang mga kapwa-senador dito po sa mga kongresista na sinasabing nagsusulong ng People's Initiative o PI para amyendahan ng saligang batas kasi base po sa mga usap-usapan ay nakalagay sa nasabing People's Initiative ay nais na paaprubahan sa publiko, sa taong bayan na ang gagawing botohan para magkaroon po ng charter change sa pamamagitan ng mga mababatas ay hindi na po magkahiwalay. Kasi ang binabanggit, ang pinag-uusapan nyo dyan, jointly, ang gagawin, magkasanib na po ang pwersa ng mga senador at kongresista at boboto sila. So mababaliwala ho ang kapangyarihan ng mga senador. So kapag sila po isumama na, 24 lang ho sila at kung jointly na po, magsasanib na ho ang mga kongresista at senador. Ibig sabihin yan, yung boto ng isang senador, isa na lang. 24 lang po sila. Sa mababang kapulungan ng Kongreso ay 300 mahigit po sila. So mababaliwala na kung sila man ay tumutol o hindi dito po sa anumang pag-aamyenda sa ating saligang batas. Dahil dyan ay inamin po ni Senate President Mig Zubiri na talagang kumukulong dugo at atat na umatake itong mga kapwa-senador. Pero kanyang pinigilan ho yan at medyo pinalamig po ang ulo dahil sa gumawa po siya ng paraan para kausapin si Pangulong Marcos Jr. at pahupain ang nasabing tensyon. Pakinggan po natin ito hong pahayag ni Senate President Mig Zubiri. At ang totoo dyan talaga magkakaroon ng constitutional crisis. Hindi po talaga papayag. Alam mo, lahat ng mga kasamahan ko, atat na umatake. At sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return. Kasi kung magkakainitan ng dugo ang House and Senate, paano natin may ipapasa yung mga batas natin? Kung ayaw mo makipag-usap sa congressmen, how do we do the BICAMs, the bicameral conferences? How do we do our LEDAC? Pagkakagulo, masyado mainit. So, ang talo dyan ang taong bayan. So, I had to keep a cooler head and even if it was very difficult for me not to say anything about this issue, we wanted to find a win-win solution that would limit the impact in terms of a constitutional crisis with both houses of Congress. Yan po ang pahayag ni Senate President Mig Zubiri at nakusaan talagang ang sinasabi baka magkaroon nga po ng constitutional crisis kung hindi po maamatan ito hong mabilis na pag-aksyon at pagkilos di umano ng pirma. Itong People's Initiative na ang tinuturo ay ang mga kongresista. Alam nyo ho, kaya nga alam nyo yung kasabihan na ang lumakad ng matulin kung, di ba, kung matinik ay malalim. Dahil dyan ay nagkaroon po ng pagpupulong sina Pangulong Marcos Jr., si Senate President Mig Zubiri at si House Speaker Martin Romualdez. At eto na, lumilitaw ho na kinampihan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga senador dahil sa, alam niyo ho, si Pangulong Marcos Jr. ay dating senador at sabi ho niya ay hindi siya papayag na basta-basta mawalan ng kapangyarihan ang Senado sa usaping ito. Kaya minabuti niya na dapat to, sabi ho ng Pangulo,
ang mga senador na, ang Senado na, ang mangunguna sa pag-amenda sa saligang batas yung mga economic provisions. So, yun po nagbago ho at lumilitaw ho na kinampihan ni Marcos Jr. ang mga senador at hindi yung mababang kapulungan ng Kongreso na pinamumunuan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. So, eto na nga, ang lumakad ng matulin kung matinik ay malalim. So, wala na ho. At inaasahan natin na ititigil ito hong People's Initiative ang pirma dahil sa napag-usapan na po yan sa Malacanang. So, panoorin, pakinggan po natin ito hong binabanggit ni Senate President Mig Zubiri sa naging resulta ng kanyang pakikipag-usap sa Pangulo sa harap din po ni Speaker Romualdez. Kaya, nung pagkita po natin kay Presidente, we decided, the President, first of all, and I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive, and even mentioned news items from the major networks that he watched the night before. At sabi, nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan, may bayaran, and he even said na, and I thank the President for this, because he even said na, dati ako senador. Bilang dating senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado sa pagdating ng usaping bicameralism or bicameral form of government. So maganda po ang direksyon ng Pangulo. And ang sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions, and then you approve your version, which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. So, that was quite clear in the meeting, and that's why in the Van de Honor, medyo smiling na po kami ng Speaker of the House at ang Presidente ng Senado, because we were able to resolve that very big issue. That night, nag-meeting po kami with the senators. We had about 14 senators that met that night, and we discussed the possibilities. Nakuha ko naman po yung full support ng majority members of the Senate. We were also there. We also had a member of the minority there, Senator Risa Ontiveros. And of course, we said to her that we know their position, we will respect their position, but I'm being transparent. As the Senate President, I want to be transparent that these discussions will be taking place once the Senate resumes on January 22. Yan po ang naging pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri, at binabanggit niya kasi para maabatan at mapigilan yung posibleng constitutional crisis sa pagitan ng House of Representatives at ng Senate, yun po, ang ginawa nila ay naghain na po sila ng resolusyon sa Senado at amendahan po yung ilang mga provision sa ating saligang batas. Partikular, ito pong Article 12, Section 11 ng ating konstitusyon na kung saan ay naglilimitan ng ownership ng public utility franchises to Filipino citizens and corporations. Samantalang ito pong Article 14, Section 4, Paragraph 2 ay patungkol naman sa educational institutions na kung saan at least 60% ng kanilang capital ay owned by Filipino citizens. So yan po yung mga amendahan, at again din ay siyempre ito hong Paragraph 2 ng Section 11, Article 16. So yun ho, ang binabanggit pati yung advertising industry, yan po, yung 70% ng capital should be owned by Filipinos sa advertising industry. So yung tatlo na ho yan, ang aamendahan ng Senado sa pangunguna po nila, at ayon po kay Pangulong Marcos Jr., ang babalangkas na ho rito ay ang mga senador na. At kung maaprobahan, 3/4, so ibig sabihin 18 senador ang dapat na mag-aproba dito po sa pag-aamyenda, yung tinatawag na economic provisions. So ito, mas maging malinaw
At bawal na po, bawal ho rito yung pagsisingit ng iba pang mga provision, lalo na po yung may kinalaman po sa politika, yung mga term extension, nako, hindi po yan lulusot. At sa katunayan, mga kababayan, ay nako, ano kaya masasabi ho rito ni Senator Robin Hood Padilla? Dahil sa nagkasundo po ang mayorya ng mga senador na pamunuan na po ni Senator Sonny Angara yung isang subcommittee na siyang mag-aaral, tatalakay dito po sa panukalang pag-aamyenda sa saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya. Kasi bilang abogado, ang sabi po ni Senate President Zubiri, akma po sa trabaho para pangunahan ni Senator Sonny Angara yung subcommittee. At kanyang kakausapin si Senator Robin Padilla kapag siya po ay nakabalik na mula po sa abroad. So ang mangunguna na at magiging ponente ay ito pong si Senator Sonny Angara. Bagamat ang pinaka-chairman, ito pong si Senator Robin Padilla. Panoorin, pakinggan po natin itong pahayag ni Senate President Mig Zubiri patungkol sa desisyon ng mayorya na tanggalin o ipaubaya muna kay Senator Sonny Angara yung pagbalangkas o pagtalakay sa babalangkasin na charter change o economic provisions at pag-aamyenda sa ating saligang batas. The majority members had asked Senator Sonny Angara to lead a subcommittee on the Committee on Constitutional Amendments to tackle this particular issue. We chose Senator Sonny Angara kasi kailangan talaga natin dito ay abogado. So, with due respect, hindi ko pa nakakausap si Senator Robin Padilla. He's still abroad. But when he comes back, kakausapin po namin siya at magre-request po kami na kung pwede, para dito sa usapin na ito, we will ask a creation of a subcommittee for this purpose. Yan po ang naging pahayag ni Senate President Zubiri patungkol ho sa pangunguna na po ni Senator Sonny Angara bilang abogado dito po sa pag-aamyenda sa ating saligang batas, partikular ito pong mga economic provisions. Kasi alam niyo naman ho, ito pong si Senator Padilla, di ba, gustong-gusto niya na ho na isingit yung mga isyong politikal. At sa katunayan, ay nais niya po na gawing 54 ang mga senador at payagan na maging dalawa ang termino ng presidente at vice-presidente. So, mukhang malabo ito. Sabi po ni Senate President Zubiri, basta yung tungkol lang ho sa tatlo. Wala na pong iba. Yung economic provisions lang at hindi na po palulusutin dito yung anumang usapin na may kinalaman sa politika na tulad ho niyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, marami po mga kongresista ang nagsusulong na nais na baguhin ang kanilang termino na mga halal na opisyal dito po sa ating bansa. So abangan ho natin kung saan patutungo ito hong usaping ito. Pero sa ngayon ay ang Senado ay kinampihan ni Pangulong Marcos Jr. at sila na po ang mangunguna sa pagbalangkas na pag-aamyenda sa economic provisions sa ating saligang batas at wala na ho. Inaasahan natin mananahimik na muna ang mababang kapulungan ng Kongreso at maihinto na ito hong People's Initiative na kung saan ay nagpapapirma di umano kapalit ng maliit na halaga at iba pang mga tulong di umano ng gobyerno para kumbinsin ang tao na pumirma at pumayag dito po sa People's Initiative na isa po sa pamamaraan para amyendahan ang ating saligang batas. Maraming salamat. Ito po si Ka Eli.